morning guys! For today's video ay hindi tayo about sa farming, kundi dito sa ating mga alagang dinosaur. And then i-flex ko lang kasi marami nagtatanong sa atin at nagpapa-update kung ano daw yung kalagayan ng ating mga alaga. Ayan. At binili ko to guys ay itlog pa sila. Kasi dito sa Japan walang mabibiling sisiw na. At itong itlog na binili natin na to guys ay hindi naman siya pinaghihigpit pero bihira lang ang nagbebenta sa kanya. At ang ang dinosaur na to guys ay hindi pangkain kundi pang pet. Ang habol ko naman dito ay yung itlog at gusto ko ring magbenta ng itlog. Syempre yung pinagbilan natin nagbebenta siya ng itlog for pet, hindi sa pangkain kasi mas mahal yung manok na to kumpara dun sa mga normal na nabibili natin na manok at itlog. Kaya ito yung pinili ng lola niya. Beside that guys, super cute nila. Pero hindi ko muna i-reveal sa inyo kung ano itsura nila. Kasi super cute nila. At ito yung napili ko guys kasi yung kaibigan ko na Japanese na nag-aalaga ng manok nito. Nung bago lipat kami dito sa bahay na to, actually binibigyan niya ako ng 6. Pero tinanggihan ko kasi nga maahas dito. So baka daw puntahan kami. Pero wala na. Okay na to, laban na to guys. Kasi nga, mahal ng itlog. Kaya naisipan ko mag-alaga na ulit ng manok. Ang habol ko lang sa kanila ay yung itlog. Plus, kung magiging excess, sobra-sobra yung produce natin ng itlog, pwede natin sila ibenta as a pet. Pagka hindi nabibili, pwede ko silang kainin or pwede ko silang gawing sisiw. Kasi nga medyo malaki yung gagawin nating kulungan. So gusto ko parang may condominium style sila ng sa loob. Yung kwarto, parang may kanya-kanya silang kwarto sa loob. So ayun. Tapos napili ko to guys kasi ang cute niya. And then yung kaibigan ko na binibigyan niya ako 6. Imagine that kay super mahal na itong manok na to. Kung tinanggap ko yun sana. Kaya lang, yun nga, natakot nga lola niyo. At besides sa cute sila guys, ang gusto ko kasi sa manok na to, hindi maingay. Kasi yung mga, 'di ba, yung mga 60 days, 60 days old ba yun? Ang iingay kasi ng manok na yun guys sa umaga, titilaok, tok, hindi gano'n, 'di ba? Tapos may mga kapitbahay din ako na baka maistorbohan. Actually, hindi ko naman siya ilalagay dito sa may kapitbahay kong matanda sa katabi namin. Na bingi pa yun guys ha. Doon ko siya ilalagay sa malapit sa parking kasi nga medyo presko doon dahil paligid siya ng bamboo. At the same time, sa may karaoke area siya. So, nakikita ko siya palagi, kumbaga. Kasi malaki yung area doon. At the same time, doon yung madamo na pwede ko silang pakawalan anytime na gusto kong ipakain sa kanilang mga damo-damo doon sa likod ng bahay namin. So, guys, natutuwa lang ako dito sa nabili natin na itlog na to. Kasi sa 10 binili natin, guys, isa lang yung nabugok sa kanya. Actually, yung isang nabugok na yun, siya yung pinakahuli kong nakikitang nade-develop. Actually, 1 week na yung iba. Nakikita ko na pumipintig siya. Ugat pa lang yung nakikita ko. Pero nade-develop siya. Ito yung mga itlog natin, no? So, 10 yan na binili ko. Nang ginagawa ng lola nyo, every time, lagi tayo naglalagay dyan ng tubig. Kasi kailangan nilang ng moist. Pag natuyuan sila, guys, ay possible na madry sila sa loob at mategi yung ating mga babies. So, ang binili ko guys, ganito sa Daiso. Ayan. Pwede rin to sa pugo, any manok. Kahit na malaki, maliit, pwede siya. Actually, after nito, tatry natin yung pugo for experiment din ng lola nyo. Kasi sa supermarket naman, sabi nila, sa 10 mabibili mo sa supermarket, meron 1-2 lang na mabubuo doon. Kasi nga hindi na-fertile lahat ng itlog na yun. Kumbaga, sugal siya. Hihintayin mo siyang mapisak kung ilan ang nabuo o hindi. Tapos ang cute din nun, yung na yun, yung chicken na yun. Kaya 2 kulungan yung gagawin ng lola nyo actually. Dahil sa September, meron tayo darating na mas malalaking manok na galing doon. Kaibigan namin na Japanese, pero hoping ay 2, isa lang ang ibigay niya sa atin. Kasi para hindi magkagulo yung mga manok natin kung dadami sila ng husto. Tapos iba't ibang breed sila, di ba? So eto guys, ayan, naglagay ako ng marka dito. Nung pinanganak sila ay 7:24. And then dumating sila sa atin ay 7:26. Tapos mahahatch sila ay 8:16 actually. Mali lang ako ng sulat. Ang ginagawa ng lola nyo, every morning, every night, every 2 hours ay iniikot natin siya para hindi daw mabagok. So, ginaganyan natin siya. Hindi ito hindi siya automatic, manual lang siya. So, may mabibili kayo nito na automatic. Medyo pricey nga lang siya. 6 times yung mahal niya. Ito kasi napakamura lang na ito. So, ayan guys. Minamanual ko lang siyang ikot. And then, naging hobby na ng lola nyo guys. Every time, ay sinisilip ko talaga sila.
using etong ating flashlight na kasama na kapag kayo ay bibili nito. Tapos, dito ko napagtanto guys, ganito pala yung tawag dito, yung pag healthy na egg na. So, ayan, makita nyo, ito ay 2 weeks na. Wala na tayong makita dito kasi develop na siya kasi 1 week na lang ay lalabas na ang ating baby dinosaur. So, wala na kayong makikita dito. Sa first day ko napanood nyo yung in-upload ko na yon na ganito pa sila clear. Nakikita. Pero ngayon ay hindi na sila clear. Ayan, makikita nyo. At di ko alam kung pumapadyak-padyak siya. Ayan. So, may air packet siya. Yan yung palatandaan na healthy at hindi nabugok yung ating itlog. Ayan. Syempre, hindi pa rin tayo pwede magpakasiguro as long na hindi sila lumalabas ng kanilang takdang araw. Kaya ang ginagawa ko, chinecheck ko pa rin sila kung may pagtadyak. Ayan, kung may gumagalaw. Ito ay may nakikita ang konting pintig-pintig siya. Syempre, masikip na siya sa loob guys, hindi na siya makagalaw. Pero, nabuo na talaga siya. Kasi imagine niyo guys, one week na lang at lalabas na sila. So, surprise ko kayo kung ano itsura niyan. Ayan, may air packet din siya. Ayan, nakita nyo, gumagalaw siya. So, every night, hobby ko na yan guys, na sinisilip ko sila. And then, sayang-saya ako kasi feeling ko parang nasa tiyan din ba sila na tumatadyak na nag-ultrasound tayo. So, ayan. May air packet din siya. At pag walang pintig, meaning ay nagsisikip na rin kasi siya sa loob. So, may vein siya. Yan yung palatandaan na healthy yung ating itlog. And then may nag-comment sa atin na isa. Ito guys, talagang na siya, solid na siya. Wala na siyang space. So mauuna tong lumabas. Kasi solid na siya. Ayan oh. Wala na siyang space kundi yung air pocket niya sa ibabaw. Ayan. Wala na. Okay. At parang lumamig tong manok natin dito. Wala, namatay yung natin, heater natin dito. Ayan. Namatay yung natin dito guys. Baka nilamig sila kasi nawakan ko malamig eh. Baka nilamig sila. Siguro may nagtanggal kahapon. Nagtry mag-charge. Ayan kasi may charger dito. May nagtatry mag-charge. Tapos ang nangyari, hindi niya na ikabit. Kasi wala silang galaw-galaw ngayon. So eto guys, may nag-comment sa atin. Eto, nako, may nagtanggal ng charger kahapon kasi malamig yung itlog. Eto guys, meron nag-comment sa atin na yung about dun sa bugok. Isa lang na bugok natin. So ito yung mark ko guys, nandito. Sabi niya ay possible na pumutok daw to kung bugok daw to. Kaya aalisin na natin siya kasi baka pumutok nga siya dito. Kaya ko siya nalaman bugok guys kasi every time na iniikot ko siya, even yung air pocket niya umiikot. Ayan. Hindi siya naka-steady. Actually, pinaka-late to sa lahat na na-develop. Tingnan nyo, kung makikita nyo, meron din siyang parang black na nabuo. Nakita ko lang dito kasi nun ay veins lang. Pero pumipintig. And then after 1 week, ayan nga chinek ko, ay hindi siya na-develop. Ayan. So, kung makikita nyo, umiikot yung kanyang air pocket. Hindi siya naka-steady sa isang lugar. Ang ibig sabihin yan ay nabugok. At possible nga na pumutok to dito. Kasi syempre, meron tayong heater dito. So, baka mabaho. And then, titignan natin. Naku, titignan natin siya guys kung ano na itsura niya sa loob after 2 weeks na nabugok siya. So, ayan. Hihiwalay natin sila. And then, ang gagawin natin ay iikot lang natin to. Ayan. Okay. Ayun, buti gumagalaw pa. Okay, siya yung papalit natin dito, my loves. Wala akong nakikitang movement. Ayun, gumalaw. Tumadyak siya. Thanks God. Alam nyo guys, nakakahinayang. Pagka, pa siya, nabugok. Kasi nga, 1 week na lang hinihintay natin eh. So, dalawa, may movement tayo nakita. Kasi pag nilamig sila guys, madaling mamatay yung mga manok. Ayun, may movement. Ayan, nakikita nyo. May movement. Thanks God. At nakita kagad ng lola nyo. Tapos itong isa natin. Ayan, may movement din tayo nakita. Okay. Safe. Diyos ko, buti na lang na-check ng lola nyo guys. Ayan, lahat sila ay okay. Na-check na natin. At
Yun lang, kapag meron kayong kasamang pakialamero at hindi masyadong iniisip yung ginagawa nila, ay possible na madisgrasya yung ini-incubate nyo na babies. So, ayan guys, update ko na lang kayo after 1 week kung ano na magiging itsura nila. At i-check natin itong ating nabugok na itlog. Ito yung itlog natin na nabugok. Mainit-init pa siya guys. At titingnan natin. Talaga bang wala kang nabuo? Pero 2 weeks na guys eh. So, titingnan natin guys yung ating nabugok na itlog. Okay. So, ganyan yung itsura niya guys. Alam mo siyang nabugok kasi nangitim. Pero tingnan nyo, may nadibe. Wala siyang amoy guys. At hindi nga siya pumipintig guys. So, kung ito ay pumipintig, ay pwede natin itong i-survive using plastic cups. Pero wala talaga guys, oh. Wala akong pintig na nakikita. So, ayan. Tapos, maitim na yung paligid niya. Meaning, ay naging ano talaga siya, nabugok. Actually, ang itlog na part na nagiging chicken, ang akala natin yung egg yolk, guys, diba? Ang nagiging chicken talaga ay yung parang maliit na tuldok na kulay parang sapot na makikita nyo na nakadikit sa egg yolk. Yun yung pinaka chicken na magiging chicken natin. And then yung yellow part na yan, yan yung magiging pinaka pagkain nila. And then ultimano, mauubos yan habang sila ay lumalaki. So ganun pala yun guys. Actually dito ko lang din sa Japan natutunan. So ayan nga guys, ay nabugok yung ating isang itlog. And then sinecheck nga ng lola nyo, wala tayong nakikitang pintig, meaning talagang ano, tsaka yung paggalaw niya guys, ayan oh. So itsurang bugok talaga siya. At yung yellow nga natin, tingnan nyo, sumabog na agad. Wala pa siyang amoy actually. So late talaga siyang na-develop. Wala pa tayong nakikitang chicken, ayan. Pero meron na tayo nabubuong parang ano, fetus na chicken talaga. Wala guys, patay na talaga siya. Ayun, may mata na siya guys. Ayun. So, hindi natin yan pwedeng kainin. Kayo kung pwede yung kainin. Pero ako, kasi parang baby na rin yung turing ko sa kanila. So, hindi natin siya kakainin. Ayan. At, ang gagawin natin siguro dito ay pandidilig na lang natin doon sa ating halaman. Parang doon na natin siya ililibing. Wala pa siyang amoy guys. Thanks dun sa nag-comment sa akin. Baka daw mabaho. Pero wala pa siyang amoy guys. As in, itlog pa rin yung amoy niya. Guys, ang gagawin natin, dito natin siya ilalagay sa ating malunggay. At ganyan nakalagay yung ating malunggay. Pinutol natin yung pinakadulo niya para magkaroon siya ng mga another sanga sa ilalim. Dahil mas madami tayong maha-harvest na dahon kapag sila ay nagsanga. At usually dito lumalabas yung kanyang mga bagong sanga. So, magkakaroon ng pataba yung ating halaman na ilibing pa natin ng maayos yung ating dinosaur na hindi nabuo. So, ayan guys, dito natin siya ilalagay. Okay. Arigato. Tapos, didiligan lang natin siya ng konting tubig. Ayan guys, meron na tayong pataba sa kanya. At mailibing pa natin yung ating alagang manok. Ang laki na niya guys. Ayan. Diba? So, naninilaw siya ng konti. Kailangan niya ng another nutrients. Kaya saktong-sakto yung nilagyan natin itlog.